Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So una nating pag-usapan itong ratings po ng mga noontime show for September 20 and 21. So, nahin natin itong September 20. So, ang It's Showtime ay nakakuha po overall ng 7.1%. Sa GMA, 4.9% ang nakuha nila. And the rest, ayan po makikita nyo dyan. Samantalang ang Itbulaga naman ay nakakuha ng 4.0% overall. And sa TV5, 3.5% yung nakuha nila. So kung paghahambingin nyo yung sa GMA na nakuhang ratings and TV5, konti na lang yung lamang, di ba? Ng It's Showtime, 4.9 versus 3.5. At ito pa yung matindi mga kadaberkad sa yung ratings po ng 1 September 21, 2024. Ang nakuha po ng It's Showtime ay 7.0%. Overall yun ha. And then sa GMA, 5.0. 5.0 ha mga kadaberkads. Tapos yung iba, ayan po. And sa Itbulaga naman, 4.7 yung overall. And sa TV5, ang nakuha po ng Itbulaga, 4.4%. Konting-konti na lang mga kadaberkads. Konting-konti na lang. 4.4 versus 5.0%. Partida. Limited pa yung station, meron ang TV5. So, tumataas yung ratings, no, ng Itbulaga. So, katibayan ito na padami na po ng padami ang mga tumututok sa telebisyon, televiewers, hindi lamang sa online, kundi maging sa telebisyon kasi maganda na po yung programa at mga segment ng Itbulaga. Samantalang, happy anniversary nga po pala dito kay Tasha Mulak. 1 year na po siya sa Itbulaga. Parang kailan lang, no? Pero sa 1 year na yun, ang dami na pong nangyari kay Tasha Mulak. Andyan ang kabi-kabilang endorsement, andyan ang kabi-kabilang proyekto. How much more na lang kung mas lalo pa siyang tumagal dito sa showbiz. Hindi na ako magtataka na talagang malayo po ang mararating nitong si Tasha Mulak. Samantalang kanina naman po sa Bawal Judgmental Ka Ba, ang mga huhulaan po doon ay ang mga may kakaiba po na apelyido. Yun bang hindi pangkaraniwan, weird, at yung iba kinakahiya nga po nila. Pero meron akong natutunan dito na kahit anong pangit pa ng apelyido mo, maging proud ka. Kasi yaan ang lahi mo. Huwag nating ikahiya yung angkan na pinagmulan po natin. Bagkos ay maging proud tayo. Ibandera natin yan. 'Di ba? So ang huhula naman po dyan kanina, ang humula kanina ay walang iba kundi itong si Chamito. Yung kaibigan po ni Maine Mendoza na kasama niya po sa Main Goals. Yan po yon si Chamito. And sabi nga po ni Chamito, thank you po TVJ Official. And meron siyang picture kay Bossing, kay Tita Soto, kay Maine, syempre. So, na-miss niya po ang Itbulaga. Lagi po yung nag-guest dyan sa Itbulaga. Ngayon lang ulit siya nakapag-guest kasi maraming project. So, sana nga po soon ay magkaroon ulit sila ng proyekto ni Maine Mendoza na pagsasamahan kasi ang dami pong nakakamiss sa kakulitan po nila. Di ba nung Main Goals, kung alam niyo po yun, naku, tatawa na lang kayo at tatawa once na kayo ay nanunood ng Main Goals. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inilabas ng isang article tungkol sa isang network na kung saan ay ang laki po ng binagsak. Ang laki po ng binagsak ng income nila. Ayun nga po dito sa write-ups ng Abante, 2 TV channel po ng GMA niligwak. Sinara na ng GMA Network ang Holy Pop at Pinoy Hits channel nitong September 20. So bago pa lang mga kadaberkads, ano pa lang ba ngayon? 22. Diba? So 2 days na pong sarado itong 2 channel. Sabi pa dito, inanunsyo ng GMA Network ang pagsasara ng mga ito sa mga channel mismo noong September 9 para sa nasabing titigil na sa pag-broadcast ang Holy Pop at Pinoy Hits.
Sabi pa dito, Korean content tulad ng K-pop drama at variety shows ang pinapalabas sa Holipop na 4 na taon nang sumasahim papawid. Ang Pinoy Hits naman ay inilunsad nito lamang January 2023 at nagsara na rin kasabay ng Holipop. Hindi nagbigay ng dahilan ang GMA Network sa pagsara ng dalawang TV. Ngunit, pinasasalamatan nito ang mga tumatangkilik sa dalawang channel at hinihikayat na lumipat sa ibang channel daw ng GMA Network tulad ng iHeart Movies at Heart of Asia. Bago pa isara ang dalawang digital terrestrial television channels, nauna nang isinara ng GMA Network ang Southern Tagalog at Bicol News. Operations nito noong katapusan ng Agosto. So bago pa po pala magsara itong Holipop at Pinoy Hits channel nitong September 20 lamang, meron na pong nauna na dalawa pong terrestrial television channel ang isinara ng GMA, Southern Tagalog at Bicol News. So total, 4 na po yung nalagas sa GMA Network. Sabi po dito, bumaba ang revenue or kita ng GMA Network noong unang semestre ng taon ng 8% sa 7.78 billion mula sa 8.46 billion noong parehong panahon noong 2023. Tingnan nyo naman mga kadaber cards. From 8.46 bilyong kita, bumagsak, naging 7.78. So halos 2 bilyon yung nawala po na kita. Di ba? Sabi pa dito, nasa 8% ang binagsak ng kita nito sa advertising na 7.15 billion na lamang mula sa 7.75 billion. So ayun, nagsibagsakan po. Konti lang no yung advertiser or advertising sa kanilang mga programa. So sabi ko naman sa inyo mga kadaber cards, yung mga ads na yan ang bumubuhay sa mga programa and syempre sa mga network. Kung walang pumapasok na mga advertiser, mga advertising company sa naturang network, possible na hindi po sila kumita at magsara ng tuluyan yung network. Kaya importante po yung advertisers na yan. So medyo nakakalungkot lang sa part nila, 'di ba? Kasi ang taas ng station, meron silang prangkisa, pero ganito at nagsasuffer sila ng ganitong alam niyo yun, pagbaba po ng income. Meron silang prangkisa niyan ha, and malakas yung sakop ng stations po nila. Pero ang mga tao po talaga pupunta po yan sa gusto po nilang pakinggan, sa gusto po nilang panoorin. Hindi dahilan yung ito lang kasi yung channel na kuha sa amin. Gumagawa na po ngayon ng paraan yung mga netizen para mapanood nila yung gusto po nilang mapanood na channel. Katulad na lamang po ng TV5, 'di ba? 'Di ba limited yung kanilang station nila. Pero alam niyo mga kadaber cards, nakakatuwa kasi yung ratings po ng Itbulaga talagang humahabol po sa ratings po na nakukuha po ng It Showtime sa GMA. 'Di ba kita niyo naman po kanina, talagang napakalapit na po ng nakukuha ng TV5 sa GMA network. Ano na lang kung ang Itbulaga ang nasa GMA, 'di ba? Mas mataas po syempre ang makukuha nilang ratings.